Isang Japanese na lalaking nakasuot ng napakakulay na pajama ang nagising sa isang puti at bakanteng silid na walang pinto o bintana at walang maliwanag na kisame. Nang lapitan niya ang isa sa mga dingding para mas masusing tingnan, may nakita siyang kakaibang nakausli dito, isang nakausli na hugis na parang miyembro ng lalaki. Matapos sumundot ng ilang beses, pinindot niya ang dulo na nagiging sanhi ng paglabas ng daan-daang mga batang anghel mula sa sahig at dingding. Nanatili lang doon ng ilang segundo bago sila bumalik sa kanilang pinanggalingan. Isang bagay ang iniiwan nila gayunpaman. Ngayon lahat ng miyembro nila ay nakalabas na sa dingding at sahig. Ito ang yugto na kilala bilang pag-aaral. Habang hinihimas niya ang daliri na ginamit niya sa pagpindot sa kakaibang hugis na butones, ang lalaki ay sumisigaw sa takot na sinundan ng pag-iyak at paghingi ng tulong sa kung sino man ang nasa paligid, walang epekto. Nagpasya siyang simulan ng pagpindot sa iba't ibang mga pindutan upang makita kung ano ang mangyayari at sa bawat oras na gagawin niya. Ibang random na bagay ang nahuhulog sa silid mula sa isang maliit na sipilyo hanggang sa isang malaking florera. Sa pamamagitan ng pagpindot muli sa parehong button, binibigyan siya ng parehong bagay at sa gayon ang kanyang pagsubok sa konseptong ito sa isang partikular na button ay nagbibigay sa kanya ng isang malaking tumpok ng mga chopstick. Ang kanyang libangan ay panandalian gayunpaman nang pinindot niya ang pindutan sa tabi ng chopstick at isang maliit na kariton ang lumabas sa dingding at tinamaan siya sa mga binti. Ang susunod na pindutan ay pinindot niya pagkatapos umiyak at ang sakit ay napalitan ng isang puwit na nagpapasa ng gas sa kanyang mukha. Nang maglaon, ang lalaki ay nakaipon ng napakaraming uri ng mga random na bagay sa silid at kapag inihagis niya ang bola sa dingding, pinindot nito ang isang pindutan na nagbibigay sa kanya ng sushi. Ito ay nasasabik sa kanya mula nang siya ay nagugutom. Ngunit napagtanto niya na siya ay nawawalan ng toyo. Hinihingi niya ito sa kanyang mga nanghuli, ngunit gaya ng dati, wala siyang nakuhang sagot kaya paulit-ulit niyang pinindot ang isa sa mga butones hanggang sa magkaroon siya ng isang bungkus ng sushi sa kanyang harapan ngunit wala pa ring sauce. Pagsuko, ang lalaki ay nagpatuloy na kumain ng sushi na sa tingin niya ay medyo masarap at kapag natapos na niya ang huling piraso, pinindot niya ang pindutan para sa higit pa. Galit nang may lumabas na bote ng toyo. Matapos magalit na itulak ang bote palabas, pinindot niya ang ibang button at kumuha ng isang pares ng old school na 3D na baso. Nang maisuot niya ang mga ito, nakita niya ang isang sanggol na anghel na nakaturo sa kanyang miyembro at natuwa ang lalaki dahil sa tingin niya ay maaaring nahanap na niya ang sagot. Gayunpaman, pagkatapos pindutin ang partikular na button na iyon, ang tanging makukuha niya ay isang countdown at isang higanteng puwit na lumilitaw mula sa itaas upang magpasa ng gas sa ibabaw niya. Makalipas ang ilang oras, nagbasa siya ng 5 volume ng manga na sa tingin niya ay napaka-nakakaaliw, ngunit kapag pinindot niya ang isang pindutan upang makuha ang ika-6, nakuha niya ang ika-7 sa halip. Nabigo, sinimulan niyang subukan ng iba pang mga pindutan na nagbibigay sa kanya ng 8 at 9 ngunit wala pa ring 6. Ang huling pindutan na sinubukan niya bagaman ay may isang mahalagang sorpresa para sa kanya, nagbubukas ito ng isang seksyon ng dingding na nagtatago ng isang pinto sa likod nito. Ipinagdiriwang ng lalaki ang pagtuklas na ito, ngunit sa kanyang kasabikan, nawalan siya ng subaybayan kung aling button ang nagbubukas ng exit. Sinubukan niya ang isa ng random at sa kagulat-gulat ay nakita niya ang isang African tribesman na tumatakbo mula sa dingding patungo sa dingding, ang sumunod ay nagpabagsak ng tubig sa kanyang ulo. Ang pangatlo pala ay ang kailangan niya at sa sandaling bumukas ang pader, tumakbo siya papunta dito at nakita niya itong malapit sa kanyang mukha. Ang kanyang pangalawang pagsubok ay nagtatapos sa parehong paraan at pagkatapos ay napagtanto niya na ang pinto ay mananatiling bukas hanggat ang tip ng miyembro ay nakababa, kaya nagsimula siyang sumubok ng iba't ibang paraan upang makamit ito. Una, pumupunta siya para sa isang posisyon ng runner, pinindot ito ng kanyang paa. Susunod, hinampas niya ito ng isang fly swatter mula sa pinakamalayo hanggat maaari. Umaasa na ang distansya ay makakagawa ng pagkakaiba sa kanyang oras ng pagtakbo. Wala sa kanyang trabaho at hindi rin ang paghila nito gamit ang jumping rope o paghampas nito gamit ang hangin na ipinadala ng isang fan. Ang susunod niyang plano ay kunin ang card at itulak ito pagkatapos pindutin ang pindutan, ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, natanggap niya na hindi niya ito makontrol. Ang kailangan niyang gawin ay humanap ng paraan para panatilihing pababa ang tip ng button. Inilagay niya ang malaking florera sa ibabaw nito. Ngunit ang butones ay nagawang dumaikit muli, kaya napagpasyahan ng lalaki na kailangan niyang punan ng florera para mas mabigat ito. Una, sinubukan niya ang butones ng tubig, ngunit walang kabuluhan, kahit anong pilit niyang i-redirect ang tubig, sa kanya lang ito nahuhulog at wala ng iba. Ang kanyang susunod na pagtatangka ay nagsasangkot ng pagpuno sa florera ng sushi, ngunit ito ay nagiging napakabigat na hindi niya ito mapupulot.
Napakakitid din ng leeg ng Florera para madaanan ng kamay kaya walang ibang pagpipilian ang lalaki kundi gumamit ng chopsticks at magtanggal ng isang bungkus ng sushi na piraso-piraso. Makalipas ang ilang sandali, kapag sapat na ang pagkakatanggal niya, halos hindi niya napupulot ang Florera, kaya't ginawa niya iyon. Nang eksakto at inilapit ito sa mga butones. Pagdating niya doon, nalaman niyang kailangan niyang ailapag ang Florera sa sahig dahil nawala na naman niya kung aling butones iyon, at nang subukan niya ang isa, lumabas ang African tribesman at hindi sinasadyang nabangga ang Florera, na naging sanhi ng pagkabasag nito at pagkahati nito. Ipinadala nito ang lalaki sa gilid na, habang siya ay sumigaw ng walang tigil, hinanap ang tamang button at sinimulang takpan ito ng sushi. Ito, syempre, ay hindi rin gumagana at ang maliit na miyembro ay lumilitaw sa gitna ng kanin. Pagkatapos ay sinubukan ng lalaki na takpan ng pindutan ng tape na sinusundan ng tape kasama ang isang bakal na plato, ngunit walang gumagana. Matapos uminom ng mga painkiller para harapin ang sakit na dulot ng pinto sa tuwing matamaan siya nito sa likod at maidlip din, gusto ng lalaki na maghugas ng ngipin, kaya pinindot niya ang isang buton para kumuha ng tubig. Ito ay ang maling pindutan bagaman at ang isang ito ay nagpapakita ng isang lubad na bumabagsak mula sa kisame. Agad nitong pinapabuti ang kanyang mood dahil nagbibigay ito sa kanya ng ideya para sa isang bagong plano, binuksan niya ang pinto, pagkatapos ay ginamit ang lubad upang aiugoy ang sarili sa buong silid at gawin ito bago magsara ang pinto. Nakalulungkot kapag sinubukan niyang buksan ang pinto sa likod ng peking pader, natuklasan niyang nakalock ito. Sakto siyang bumalik sa silid bago magsara ang pinto, bagamat nataman pa rin siya nito sa kanyang paglabas at sa frustration, sinipa niya ang pader. Pinaandar ang isa sa mga butones at inihayag ang susi na lumulutang sa gitna ng silid. Gaya ng nangyayari sa pinto, aalis ito kapag lumabas muli ang buton, kaya dapat humanap ng paraan ang lalaki para panatilihing bukas ang susi sa silid at ang pinto. Una, gayunpaman, kailangan niyang hanapin muli ang pindutan dahil nagambala siya at nawala ito. Sa pamamagitan ng pag-obserba ng higit pa o mas kaunti kung saan dadapo ang kanyang paa nang sinipa niya ang dingding, pinipili niya ang isang butones upang makakuha ng isang aso na lumabas sa dingding upang tumahol sa kanya. Ang parehong nangyayari sa susunod na pindutan, ngunit sa kabutihang palad, ang ikatlong pagsubok ay matagumpay. Habang nakatutok ang kanyang mga mata sa nakaturo na kamay sa butones, ang lalaki ay lumalakad ng paatras at kumuha ng isang piraso ng sushi na isda na ibinalik niya sa dingding upang markahan ang kanang buton. Kapag pinindot niya ito, gayunpaman, ang aso ay lumabas muli. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis niyang hinanap ang buton at ipinagpatuloy ang kanyang plano, pinapakita niya ang lubad at iniindayog ito upang maabot ang iba't ibang mga butones, ngunit sapat pa rin ito. Nang bumagsak siya sa sahig, nakita niya ang isang plunger na nakuha niya mula sa isa sa maraming mga pindutan at nakakuha ng ideya kung paano lutasin ang kanyang maliit na issue. Magagamit niya ang plunger para hawakan ng dingding at itulak ang sarili sa malayo. Matapos ang isang nabigong pagtatangka, ang plano ay napupunta ng maayos at ang kombinasyon ng pag-indayog sa lubad at pagtulak sa sarili gamit ang plunger ay nagpapahintulot sa kanya na pindutin ang pindutan ng pindutan. Kunin ang susi, pindutin ang pindutan ng pinto at abutin ang pinto bago ito magsara. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at ipinasok ang susi sa lock, mabilis na pinaihit ito, ngunit nang sinubukan niyang buksan ang pinto, nakatagpo siya ng isang masamang sorpresa. Mayroon din itong hiwalay na lock sa itaas na nangangailangan ng 3 numero upang mabuksan ito. Ang lalaki ay nagmamadaling lumabas, natama ng pinto habang ito ay nagsasara, at sa pagkadismaya, inihagis niya ang plunger sa tapat na dingding na ina-activate ang butones na nagpapakawala sa mga tribong Aprikano. Habang pinapanood niya itong naglalakad, may napagtanto siya, may 3 numerong nakapinta sa kanyang noo na dapat ay kombinasyong kailangan niya. Dahil ang oras sa likod ng pinto ay limitado, ang lalaki ay dumaan sa proseso ng paggawa ng buong pag-indayog sa lubad at pagtalondil ng 3 beses, isa para sa bawat numero na ilalagay. Sa pangatlong pagkakataon, nanatili siya doon at binuksan ang pinto na medyo nakastock at kailangan niyang itulak ng husto para mabuksan ito. Nang sa wakas ay nagawa na niya ito, ang piraso ng pader sa likod niya ay nagsasara. Na nagiiwan sa kanya na nakulong at walang sapat na silid upang tapusin ang pagbukas ng pinto. Nalungkot, ang lalaki ay umupo sa sahig at nagsimulang umiyak, inaalala ang lahat ng kasiyahan niya sa mga bagay na nakuha niya mula sa mga butones. Siya ay nakalock din doon, ngunit hindi bababa sa siya ay may silid upang ilipat at libangan, at ngayon napagtanto niya na hindi niya pinahahalagahan kung ano ang mayroon siya hanggat kaya niya. Bigla siyang nakaramdam ng simoy ng hangin sa kanyang mukha na nagmumula sa kaliwang dingding. Sa sandaling hinawakan niya ito, nakakita siya ng isang bitak na nagpapahiwatig na ito ay peke.
Hindi siya nag-aksaya ng oras at itinulak ang panel na bukas bago tumakbo palabas roon. Sa lalong madaling panahon ay nakarating siya sa isang misteryosong pasilyo na lumulutang sa isang madilim na lugar. Pakiramdam niya ay matagal siyang tumatakbo patungo sa isang exit at nang makarating siya sa isang silid, mas mahaba ang kanyang buhok at kumupas na ang mga kulay ng kanyang pajama. Walang laman din ang kwartong ito sa pintuan na ginagamit niya sa pagsara pa lang pagpasok niya. Ngunit imbes na mga baby angel, narito ang mga nasa hustong gulang na nawawala rin sa dingding at iniiwan lamang ang kanilang mga miyembro para gawing butones. Ito ang yugto na kilala bilang pagsasanay. Susuko na ang lalaki nang may makita siyang liwanag na nagmumula sa itaas at napansin niyang hindi tulad sa huling silid, dito ay walang kisame at nakikita niya ang mga anghel na lumilipad sa malayo. Nagpasya siyang subukan ng isang bagay na ganap na bago sa oras na ito, sa halip na pindutin ang mga pindutan ng miyembro, gagamitin niya ang mga ito upang umakyat sa mga dingding. Gumagana ito, at sa tuwing kukuha siya ng butones gamit ang kanyang mga kamay o inaapakan ng mga iyon gamit ang kanyang mga paa. Isang bagay na kamangha-mangha ang nangyayari sa Earth mula sa mga bulaklak na namumukadkad hanggang sa isang elepante na namamatay. Ang pinakamataas na napunta siya, mas komplikado ang mga epekto, hindi na lamang kalikasan, mayroon ding sangkatauhan sa maliit at malalaking bagay, tulad ng isang toaster at landing sa buwan. Sa oras na umabot na siya sa tuktok, humahaba na ang buhok at balbas ng lalaki, at hindi na niya kailangan pang kumapit sa dingding. Ngayon ay maaari na rin siyang lumutang. Tulad ng mga anghel, at gamit ang lahat ng kanyang karanasang natamo mula sa pagsasanay sa mga naunang silid, tinatanggap niya ang kanyang tungkulin bilang Diyos at sinimulan niyang piliin ang pinakamalaking hit ng sangkatauhan sa halip na random na magpindot. Sa oras na siya ay tapos na, siya ay napapalibutan ng mga balahibo sa halip ng mga pader, at siya ay pumasok sa isang kumikinang na portal na magdadala sa kanya sa huling silid. Ang isang ito ay may mga kontinente sa mga dingding nito at isang malaking buto ng miyembro na pipindutin na ng lalaki. Ito ang yugto na kilala bilang hinaharap. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood!